Moy, inaamoy ka ba? Teka, parang amoy usok ah. Kuya! Ay, gagaling yung usok sa kwarto nila, May! Oo nga! Sunog ang kwarto nila! Ang bomba ka na, kuya! Paano sila, May? Dahil ako na! Bahala! Sige! Hoy, tulungan! Oh! Bilis! Akin na! Bilis! Lumabas ka! Ate! Ate! Ate, ang mga pamangkin ko! Ang mga kapatid mo nasaan? Boy, boy! Basta dadalhin sila. Ang importante, mag-alis tayo dito. Sumunod lang kayo sa akin. Kumapit kayo sa akin, tatakbo tayo, ha? Ito na! Isa! Dalawa! Tatlo! Okay, matakot! Basta, makakalabasin tayo dito. Sige po! Kumapit na kayo sa akin. Ika-21 ng Hunyo taong 2006. Ilang kabahayan ang tinupok ng apoy sa barangay 117 sa Tondo, Maynila. Sa gitna ng trahedyang ito, isang 11 taong gulang na batang lalaki ang nagpamalas ng kabayanihan nang sagipin niya ang kanyang 4 na nakababatang kapatid sa kanilang nagliliyab na tahanan. Mga kapuso, saksihan po natin ang madamdaming kwento ng buhay ng isang batang bayaning nagngangalang John Kennedy Moymoy Olano. Pare. Oh, kain na kayo. Inom na, Pare, inom. pare. Ay, ano ba yung mga anak mo? Ang lalaki na. Ito. Binata ko to. Si Genesis, si May, tsaka to si Angelo. Ito, yung bunso namin si Jolly. Ano kayo sa ninong nyo? Marami mo Marami yung galing pera. ng Saudi. Bibigyan ko kayo ng pera, ha? Hindi Dahil nakabigay maging yan. mabait na anak. Yeah. No, ha? Ako nga po pala si Moy Moy. Si Moy Moy. Pare, anak mo rin ba yan? Ayan, si Moy Moy. Ito? Oo. Hindi naman mabuti. Mukha ko ba to? Parang ibang mukha nito, ha? Sino man tatay mo, ha? Hoy! Ayun, kanina mo. Ewan ko sa inyo. Pasok na kayo sa Pare. mabantot nyo na. Maligo na kayo. Maligo na. Kaya magsaging ka. Marami pang... Parang Saging ka. Marami pa ito. Ay, Opo nyo. sasali pa Patikim pala. naman yung... O, ako na magtatagay pa. Pangalawa sa 6 na magkakapatid si Moymoy. Sa kanilang lahat, tila sa kanya pinakamalayo ang loob ng kanilang mga magulang. O, talo na kayo! Talo na! Isa pa! Moy! Tika dito. Nay, tulungan po kita dyan. Hindi. Hanapin mo yung tatay mo. Sabihin mo, umuwi na siya dahil maghahapunan na. Wala pa tayong ulam, ah. Dali. Opo, Nay. Matagal eh. Galang. Dali lang. Saan tayo kikita niyan? Ano ba didiskarte yan? Kumita ng pera dito. Dahil pinapauwi na po kayo ni Nanay. Wala po kasi pambili ng pagkain para mamayang hapunan. Anak nang! Kaya ako natatalo eh! Pinamalas ako sa'yo! Layas ka nga! Layas! Naku pare, paano yan? Pinapauwi ka na? Hindi ka pa nga nakakabawi ng talo mo ah. Hindi. Lalaban pa ako. O sige. Layas ka nga! Ano ba yan? Hoy, Moy! Hindi na pa kita inutusan, ah. Baka mo to. Tagal mo. Uwi na kayo, Ron. Dali. Eh, Nay, anong oras po kayo uuwi? Basta uuwi kami, mamalasin ako sa'yo. Sige na, alis na! Tamba ako rito, ano? Swerte ka ba? Huwag mo nga akong bisitin. Tinitignan lang yung mga bra mo. Tamba ako rito. Oh, kag-umpisa lang pala eh. Ako na muna rin, bakas tayo. Sige na, gagabi ka pa, matulog ka muna, naanto ka. Huwag kang malikot, ha? Malikot.
kanina nanay at tatay. Oo nga, gutom na ako. Moy! Moy! Ano bang sabi ni nanay? Anong oras daw ba sila uuwi? Nagbarambol na yung tiyan ko eh. Basta, sabi nila, uuwi daw sila. Ako din eh, nagugutom na. Kami, nagugutom na rin ako. Ito nga rin eh. Gutom na to eh. Alam ko na. Hawakan mo muna to. Pabaya ang mga magulang ni na Moy. Sa tuwing umaalis ang mga ito, si Moy ang laging dumidiskarte upang maalagaan at mapakain ang kanyang mga kapatid. Subalit sa halip na pasalamatan ng mga magulang, Genesis! Moy! Genesis, Moy! Dali, baba rito! Bakit po, Nay? Bakit bawas ito? Sino nagbawas nito, ha? Sino? Pinapabalot lang sa akin to ni Mrs. Santos, ha? Sino? Inay, nagugutom na po kami, kaya po pinirito ko yung ilang piraso. Siguro naman po hindi niyo yung mahalata. Bata ka? Ha? Pakilamero ka? Pinapabalot lang sa akin yan. Ako malilintigan kay Mrs. Santos niyan, eh. Mahalata yan eh. Hindi naman pagtaka sa Mrs. Santos. Nay, tama na po. Sandali lang. Bata ka? Ha? Huwag ka nakikialam. Magtanda ka, ha? Ngayon na nagugutom kayo. Ang dami naman pa yung lutuin. Yung pang-inorder sa akin. Yung pang-luto mo. Ay! Ano na? Ano ka na? Oh, may mga pasalubong ako sa inyo, oh. Wow, Oh. thank you po. Muy, oh. Thank you po. O, kayo ba? Nag-aaral kayo ng mabuti, ha? Genesis, ha? Yung mga kapatid mo, huwag mo silang pababayaan. Tito, lagi nga po nasa labas yan si Kuya eh. Ano ka ba naman, Genesis? Ikaw pa naman ang panganay, di ba? Dapat inaalagaan mo mga kapatid mo. Si Kuya Moy po ang nag-aalaga sa amin. Talaga? Opo. Tara, laro na lang tayo sa labas. May sumbong era. Ikaw, Genesis, ah? O, yung kapatid mo, sama mo para makapaglaro. O, lahat ng kapatid mo. Oops, kuha ka man mabuti. Inom ka muna ng tubig, Nelson. Thank you, ate. Kamusta naman kayo dito, ate? Ito. Buhay pa rin kahit mahirap. Ate, nasa ang asawa mo? Hindi ko yata napagkikita. Nelson, nandyan lang yan sa tabi-tabi. Ang sabi, tumutuloy daw siya sa mga kapatid niya. Nelson, total naman eh. Kapatid naman kita, baka naman pwede ka muna dito tumuloy at tulungan ako mag-alaga ng mga bata. Ate, gustuin ko man may trabaho ako. Hindi ko kaya mag-alaga ng bata sa ngayon. Saka hindi naman ako pwede mag-absent dahil probation na ako doon. Total naman may trabaho ka eh. Nelson, baka naman pwedeng makahiram kami ng kaunti. Babayaran naman kita sa Makalawi. O ate, tanggapin mo na. Salamat, Yan na muna, ha? Salamat talaga. Hindi. Ate, kasi tatrabaho pa ako. May lakad pa ako. Mauna na ako, ha? Sige, mag-iingat ka. Mag-iingat ka mabuti. Pasensya ka na muna, yun ang muna, ha? Oo. Dadalaw pa, ha? oo. Namiss na kita eh. Ay, Moy! Halika rito. Genesis, May, mauna na kayo sa eskwelahan. Nay, bakit po? Baka po malate ako sa eskwelahan. Hindi ka mauhuli sa klase dahil hindi ka papasok. Sige na, magbihis ka na. Tapos pagtimpla mo ng dede tong kapatid mo. Nay, may pasok po kami.
Sinabi nang wala kang pasok eh. Dahil hindi ka papasok, hindi ka na mag-aaral. Kaya't magbihis ka na, dali. Dali mo. Dali ka na. Nay, gusto ko naman pong mag-aral eh. Ano, nagdadrama ka? Ha? Nagdadrama ka? Ha? Gusto ko Simula ngayon, ikaw na mag-aalaga sa mga kapatid mo. Intindihan mo? Ako, hahanapin ko yung tatay mo. Nay, gusto ko pong mag-aral. Kung gusto mo pumasok, hawakan mo to. Hawakan mo to kapatid mo. Pumasok sa paaralan. Alagaan mo yung mga kapatid mo. Yun ang gawin mo. Hindi yung lalaro ka lang naman doon sa paaralan nyo eh. Nay, kailan po kayo babalik? Halika na, kumain na tayo. Buti na lang tiniran tayo ng ulam ni Aling Selly. Oh, punta ka na doon, kumuha ka ng pinggan. Buti na lang. Tapos, may kasama pang kanin. Sa wakas, makakakain na din tayo. Oo. Yan. Please, salin nyo. Kainin na. Palang ba, ha? Oh. Ito. Kainin na. Kain tayo. Ilagay mo yung kanin dito. Kuya, kailan ba babalik sila nanay at tatay? Kasi ang tagal ko na silang di nakikita eh. Babalik pa ba yun? Hindi na babalik yun! Kung babalik sila, dapat matagal na. Babalik ba sila? Asan sila ngayon? Andito ba? Sabi ni Kuya Muy Muy, babalik ba daw sila eh. Wala na yun! Iniwan ka na ng nanay at tatay mo. Ikaw din! Iniwan ka rin ng nanay at tatay mo. Kuya, tama na yan. Babalik naman talaga sila eh. O May, tumingil ka na sa pag-iyak mo dyan ha. Kaya nga umalis si nanay eh, para hanapin si tatay. Ang ibig sabihin nun, makukumpleto na tayo. Eh, ang tagal naman. Baka na traffic lang. Okay na! Ilang linggong hindi umuwi ang kanilang mga magulang. Sa mga panahong ito, si Moymoy ang tumayong tagapag-alaga ng kanyang mga kapatid. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring susubok sa katatagan ni Moymoy. May, inaamoy ka ba? Teka, para amoy usok ka. Kuya! Ay, gagaling yung usok sa kwarto nila, May! Oo nga! Sunog ang kwarto nila! Bomba ka na, kuya! Ano sila, May? Teka nga, kuya! Bahala! Sige! Hoy, tulungan! Oh! Bilis! Ano na? Bilis! Lumabas ka! Bilis! Bilis! Kuya! Bilis! Teka! Ate, mga pamangkin ko! Ang mga kapatid mo nasan! Muy Muy! Basta dadating sila. Ang importante, mag-alis tayo dito. Sumunod lang kayo sa akin. Sumama kayo sa akin, tatakbo tayo ha. Ito na. Isa. Dalawa. Pangamba si Moymoy nang malamang nasusunog ang kanilang tahanan. Gaya ng kadalasang nangyayari kapag wala ang kanilang mga magulang, sa kanya nakasalalay ang kaligtasan ng kanyang mga kapatid. Subalit sa pagkakataong ito, ang naglalagablab na apoy ang kailangan nilang suungin.
bumalik. Nay! Nay! Mahal na mahal po namin kayo. Sana po hindi na kayo umalis. Hindi na kami aalis, anak. Baka ako. Hindi namin kayo iiwan. Hindi na. Hindi na. Ibinalita sa unang hirit at 24 oras ang naganap na sunog. Kinilala si Moymoy bilang isang batang bayani dahil sa ipinamalas itong katapangan. Mahigit 20 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog sa San Sebastian Street sa Tondo, Manila noong isang linggo. Matapos ang trahedya, may nakitang pag-asa. Pinahanga ng 10 taong gulang na si John Kennedy Olano Jr. ang kanyang mga kapitbahay. Masipag tsaka matulungan siya. Para kay Aling Yolanda, mahirap man ang kanyang pamilya, nagpapasalamat pa rin daw siya sa natatanging yamang ipinagkaloob sa kanila. Si John, anak, kapatid, bayani. Masaya naman po naligtas ko po yung kapatid ko. Kahit po wala po ang naligtas na damit, kapatid ko na lang po. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Moy! Nakita kita sa TV ah. Batang bayani ka na daw. Galing mo talaga. Salamat po. Ama, syempre, kanina pa gumana yan, di ba, sa tatay? Kamukha ko yan eh. Mare! Sikat na yung anak mo ah. Alam mo ba, napanood din siya ni Congressman? At natutuwa si Congressman sa kanya. Balita ko, magbibigay daw si Congressman ng pera kay Moymoy. Ako, magkano kaya yun? Malaki-laki rin kasi yung papaayos namin sa bahay eh. Malamang malaki-laki rin yun. Kasi natutuwa si Congressman sa anak mo. At saka gusto makilala ni Congressman si Moymoy para daw personal na iabot ni Congressman ang tulong niya sa kanya. Naku, swerte naman ni Moymoy, Mare. Lagi ng kapatid ko. O sige, Mare, pauna na kami sa inyo, ha? Ate, saan na kayo titira ngayon? Ate, tingnan mo, napakadaming pinadalang groceries ni Congressman. At yung mga iba imported pa. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganito karaming delata sa bahay ko eh. Diyos Mariose. Ay, Nay, siya nga po pala. Meron nga po palang inabot sa akin si Congressman kanina. Ano yun, anak? Ito po, oh. Sabi niya po, pag daw po meron tayong problema, itawag lang po sa opisina niya. Ano to? Yun nga po. Wala siyang ibang inabot sa'yo? Wala siyang binigay sa'yo yung sobre? Eh, wala po. Akala mo, pera na, ano? Makaalis na nga rito. Hoy! Hoy, saan ka na naman pupunta? Hindi pa nga nagiinit yung puwet mo sa sila. Alis ka na naman, ha? Matapos ang mapait na pangyayari sa kanilang pamilya, magpapatuloy ang pagsubok sa buhay ng magkakapatid. Para po may gumagalabog sa kusina. Baka may magnanakaw. Ano? May gising yung anak. Hawakan mo muna ito maliit. Hawakan mo muna, May. Okay, may ingay ha. Diyan lang kayo. Tulog na. Tulog na. May sama mo ako. Hoy! Saan mo dadali ng pagkain? Ha? Tay, bakit po? Saan ka na naman pupunta? Pupunta ka na naman sa kapit mo, ha? Ang kapit na mukha mo! Oo! Tatayan na lang ikaw! Wala akong kwenta-kwenta! Ha? Puno na ako sa'yo! Sige! Umalis ka! Pupunta ka na sa kapit mo! Hindi ko kayo titigilan! Magtama ka sa impyerno! Tuluyan ngang lumayas ang ama ni na Moymoy. Subalit, hindi rin nagtagal. Maging ang kanilang ina ay nagpasyang umalis din. Nay, wag na po kayong umalis. Nay, di ba po sabi niyo po, di niyo na kami iiwan? Sige! Umalis na kayo! Wala naman kayong kwenta! Nay, wag na po kayong umalis. Mahal na mahal ko po kayo. Nagsusorry na po ako para kay Kuya. Nay, pag po umalis kayo, wala na akong nanay.
kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo upang parangalan bilang batang bayani, ang batang nagngangalang Moymoy or John Kennedy Olano. Maraming salamat po. Inaalay ko po itong parangal na to sa aking mga kapatid. Pinapangako ko na aalagaan ko kayong mabuti. At pinapangako ko rin na hindi tayo magkakaiwa-hiwalay. Kuya Genesis, May, Angelo, Ninyo, at kay Jolly. Nais ko rin pong ialay itong parangal na to sa aming mga magulang. Kaya ako natatalo eh! Minamalas ako sa'yo! Layas ka nga! Layas! Nay, tama na yung sandali lang! Nay, ang bata ka? Ha? Huwag ka namin ilang magtanda ka, ha? Nay, nagugutom kayo! Hindi ka mahuhuli sa klase dahil hindi ka papasok. Hindi na, mag-bis ka na. Nay, gusto ko lang. Simula ngayon, ikaw na mag-aalaga sa mga kapatid mo. Intindihan mo? Ako, Sa aming mga magulang, kahit po hindi namin sila kapiling ngayon, naalay ko rin po ito kay Tito Nelson. Maraming salamat po. Sana po, mabuo na yung pamilya namin. Yun lang po. Maraming salamat po. Hindi na pala yung ulam. O, ikaw, kuha ka na. Oh, kumain na tayo ah. Kasi mamaya-maya, dadating na rin si Tito Nelson. Moy, may tanong ako sa'yo. Sa tingin mo ba, babalikan tayo ni nanay at tatay? Bakit kaya sila umaalis? Ano ba yung mga tanong mo, kuya? Siyempre, babalikan tayo nun. Nandito pa tayo eh. Kuha ka na ng ulam mo. Kasi, alam mo naman na matatanda, ganyan talaga sila. Pag Ikaw. minsan-minsan, hindi nila alam Ikaw kung ba? ano ang gusto nila. Pero uuwi din sila sa binigay sa kanila ng Diyos. Eh, ano naman yung binigay sa kanila ng Diyos? Eh di tayo. Binigay sila sa atin ng Diyos. Tapos, binigay tayo sa kanila. Kaya naniniwala ako na babalik sila dito. Ang lalim naman nun, Moy. Ba magandang pakinggan, ha? Oo nga. Sana dumating na kaagad sila nanay at tatay. Kailan kaya? Malapit na. Sigurado ako. Baka na traffic lang. Paano ba yan? Kain na tayo. Sige. Moy, alam mo ba na napakagaling nung ginawa mo? Hindi ko po alam yun. Pakita mo nga sa akin, sinong una mong nailigtas? Si Ninyo po, tsaka po si Jolly. Yung dalawa naman po, pinawa ko po sa dalawa sa damit ko po. Alam mo ba na ang pangalan mong totoo, alam mo ba kung saan galing? John Sa Kennedy. president din po. Alam mo ba, ikaw ay pinangalan sa isa sa pinakadakilang presidente ng bansang Amerika. Ganun ba kadakila ang gusto mong maging paglaki mo?
Ano bang gusto mo maging, Moymoy, paglaki mo? Sima po. Ah, gusto mo magsiman. Opo. Sino sa apat na yan ang pinakamalapit sa'yo, Moy? Si Ninyo po. Lagi niya po ako tinatawag. Ano mga trabaho ginagawa mo sa loob ng bahay? Inuutusan po ako sa palengke po. Hindi, sa loob ng bahay. Sino naglalaba? Ako. Ikaw, marunong ka maglaba? Talaga? Kamay, ganun, laba, marunong? Skoba po. Ah, iniiskoba mo yung damit, pati damit ng mga kapatid mo. Yung mga kapatid mo, mga bata, sumusunod ba sa'yo yan? Opo. Sa mga anong pagkakataon na pinapagalit ang ulo mo? Hindi po sinusunod si Mami. Sinasabi ko po sa kanila, sundin nila po. Dahil po si Mami po nag-aalaga po sa kanila. Alam mo yung mga kapatid mo? Opo. Sinong pinakamahal mo? Si Ninyo po. Kaya po yung bunso po, si Jolly. Bakit naman yun ang pinakamahal mo? Kasi po nung pinabayaan po ng nanay ko po, nangayayat po. Oo, naawa Tapos ka. po, ako po nag-aalaga po. Ikaw nagtitimpla ng gatas? Opo. Ikaw nagpapasuso? Opo. Ikaw nagbibihis sa mga damit nila? Opo. Nagpapaligo? Yung sa nanay ko po na yung nagpapaligo po. Oo. Gano'ng kalaki ang pagmamahal mo sa mga kapatid mo, Moy? Yung sobra-sobra po. Anong grade ka na? Grade 4 po. Grade 4. Pag simang ka na, o anong naiisip mong gawin para sa pamilya mo? Tutulungan ko po. Si May, anong gusto mong maging kay May, paglaki ni May? Sana po masunurin po siya sa nag-aalaga po sa kanya. Ang papa mo nasaan? Wala na po. Nag-asawa po ng iba. Paano mo nalaman yun? Oo. Nung nakita ko po na siya, may isang pong babae. Oo, baka naman kasamahan lang yun sa trabaho. Hindi po, mag-asawa na po. O ano naman ang feeling mo doon? Anong damdamin mo doon? Nagagalit po. Kasi po, wala pa nag-aalaga sa kapatid ko. Pinabayaan po nila. May panawagan ka sa papa mo? Sana po kay Papa, bumalik na po. Ano po, nung dati po masaya po kami. Ngayon po, nagkawatak-watak po. Sa tansya mo, tatanggapin pa siya ni Mama? Kung bumalik yung papa mo? Hindi ko po ano. O, di manawagan ka na. Pa, bumalik na po kayo sa amin para po maalagaan niya na po yung mga kapatid ko. Kaya po si Mama, huwag na rin po mag-asawa. Alam mo, Moy, bilib na bilib ang magpakailanman sa'yo sa ginawa mo, ha? Kaya ang, alam mo, merong ihahandog sa'yo ang magpakailanman, bibigyan ka ng scholarship. Magkakaroon ka ng pagkakataon na ipagpatuloy na ang pag-aaral mo, ha? Para ikaw ay makakuha ng isang kurso na mapapagkakitaan mo ng maayos. Para naman, tutulungan mo naman yung mga kapatid mo pag ikaw ay nakatapos na. Di ba? Ha? O maraming salamat sa'yo, ha? At sana magpatuloy kang maging isang mabuting bata. Opo. Kahit anuman ang mangyari sa mga magulang ninyo, sa inyo, basta itanim mo sa isip mo, kailangan magpakabait ka. Ha? Opo. Okay. Sa ngayon ay naninirahan pa rin si Moymoy at ang kanyang mga kapatid sa Tondo sa pangangalaga ng kanilang Tito Nelson. At pagamat musmus pa lamang, naipamalas niya sa atin ang katapangan at pagmamahal na hindi na ipamalas ng kanyang mga magulang. Isang pagpapatunay si Moymoy na ang katapangan ng isang tao ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang gulang kung hindi sa tindi ng kanyang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Mula sa STI College staff, sa pamamagitan ng magpakailanman, hinahandog namin sa inyo itong gift knowledge. Ang ibig sabihin nito, ito ay scholarship grant para sa pagkukolehiyo ninyo. Ito ay para kay Genesis at para kay Moymoy para lalo niyang maipagpatuloy yung kanyang kabayanihan, no, sa pamamagitan ng magandang edukasyon. So ito namang scholarship grant na ito ay para sa iyo. Maraming salamat. Dahil sa pagsaludo namin sa kabayanihan ni Moymoy, pinagkakaloob ng Sundance at ng magpakailanman ang mga produkto na to para sa kanilang lahat at sa kanyang mga kapatid. Maraming salamat. Sa iyong habang buhay ay hindi